Good day bayan, lalo na sa ating mga ka-59. Welcome back to my channel, MilTV 101 Professional Industrial Security Management Review Program. Andito na tayo ngayon sa Chapter 2. Now, pag-usapan natin is mga agenda, BOM, what is BOM, BOM treat, countermeasures, response, then BOM incidents. So alamin natin kung anong pagkakaiba ng BOM treat dun sa BOM incidents. Kapag may BOM incidents, meron tayong tinatawag na procedure na treat evacuation. After sa treat evacuation, makakaroon tayo ng basic search system, yung paghanap sa explosive device sa loob ng lokasyon. Then, pag nag-positive na mayroong device, na explosive device, magpo-proceed tayo doon sa tinatawag natin na damage control techniques. Then, after the damage control techniques, magkakaroon tayo ng command center organization. So, yun yung ating agenda ngayon mga kababayan. Medyo mahabang video, kaya ang gagawin natin episode 1, episode 2, episode 3, 4, and 5. So, babalik tayo muna sa una is yung BOM. Ano ang ibig sabihin ng isang pampasabog na device? Okay, maliwanag naman sa makikita natin sa iba't ibang usapin sa YouTube o sa saan mang social media, mayroon din yun. Pero mayroon tayong sariling fundamental analysis ng isang bomba. Yun ay pag-aaral natin sa military side ng 6 months being as part of graduate ng Explosive Ordnance Reconnaissance Agent. So malaki yung pagkakaiba sa private na seminar kaysa dun sa nag-schooling ka ng military. 6 months yun. So, sa BOM, ibig sabihin nito is hollow metal then filled with chemical, explosive, or other CBR and or CBR in. So, i-explain natin yan. Ano yung mga binabanggit ko. Ang mga bomba ay dinisenyo sa iba't ibang klase. Merong drop, merong placed, merong tinatapon or binabato, thrown, then iba naman is projected. So project means by means of firings or by means of mechanical. Okay, and capable to detonate by means of time fuse, command control, then magkakaiba ang time fuse dun sa tinatawag natin na time bomb by means of clock. Explain din natin yung tinatawag na identification of military and commercial explosive para sa ating mga ka-59 at mapamilyar nila kung ano ang mga hugis o disenyo o mga itsura nitong commercial at saka military explosive para doon sa kanilang trabaho during baggage checking sa entrance ng kanilang area of responsibility. Bakit napakahalaga ito na kanilang mapamilyar? Okay, mga ka-59,
Okay, let's back to bomb. Bomb is a hollow metal filled with chemical explosive and other CBR or CBRN agents, meaning CBR is chemical or biological and radiological. Then CBRN, lagyan natin ng N, yun yung sa nucleus, mostly sa mga nuclear na yun. So biological at saka radiological, kuha lang tayo ng idea, is yun yung makukuha natin after explosion. Yun yung mga ilang days ng after explosion na makukuha ng mga tatamaan na malapit sa area. Yun yung makukuha mong sakit sa balat, at hindi lang sa internal part ng human, hindi sa loob na tatamaan na sakit na makukuha natin. Yun yung radiological at saka biological. Kukuha lang tayo ba ng kunting idea lang, kasi ina-upload natin yung natawag natin na PSI, Protection for Sensitive Information, para dun sa ating mga authorities. Okay, now yung N, nakukuha yan sa nucleus. So yun yung mga tinatawag na chemical na after explosion na matinding sakit na nakukuha mo. Hindi lang sakit sa balat, redness ng balat mo, pati yung pagkakalbo, kakanseros, internal organs mo tatamaan. Then yun yung effect nun. Hindi lang chemical explosive. So ang chemical explosive naman, yun yung talagang nag-i-initiate ng tinatawag natin na blast. And ang blast na ito ang magdadala ng magtutulak dun sa metal para nadudurog, mabubrok. Yun yung tinatawag na fragmentation. So from primary, magkakaroon muna ng detonation, then magkaroon ng blasting, magkakaroon ng chemical reaction ng explosive, dahil high explosive ito, magkakaroon ng chemical explosive reaction. So dahil yung metal na hollow metal na composed ng chemical explosive and CBRN agents ay capable yun na durugin yung metal na yon. So pag nadurog na yung metal na yon, yun yung tinatawag natin na fragmentation. So nauna yung fragmentation dahil tinulak nung pressure nung blasting. Ito yun yung series ng explosion ang in-explain ko. So magkaroon ng primary detonation, then magkakaroon ng chemical reaction, magkakaroon ng blast, then durugin yung nakakontain na, dahil kinontain ito ng metal container, dudurugin yon sa lakas ng blast. Yun nauna yung tinatawag natin na fragmentation. Pag tumama yung fragmentation sa tao or o sa anumang klaseng bagay, so magkakaroon ng damage, so mabuhay man o ma-injury lang yung isang tao, pag napuruhan, pag namatay, yun yung tinatawag natin na fragmentation effect. So maliwanag mga ka-5-9. So kukuha lang tayo ng konting idea sa basta yun yung series ng explosive. So magkakaroon muna ng detonation sa primary,
then magkakaroon ng chemical reaction, so magkakaroon ng blast. Dahil high explosive, yung na-fill doon sa metal container ay kaya niyang durugin. So yung metal na yon, pag nadurog, nauuna yon, talsikan dahil doon sa blast, sa pressure ng blast. So nauna mo na yung fragmentation effect, kaya yun ang dahilan na pag tumama sa isang property, kakaroon ng damage. Then pag tumama naman sa isang tao, maaring pag napuruhan yung tao, siguradong ikanamatay nito, at kung hindi naman, magkakaroon lang ng injury. So yun yung tinatawag natin na result ng fragmentation. Kaya tinatawag natin siyang fragmentation effect. So ang kabubuan, yun na yung tinatawag nating resulta ng pagsabog. Ang pagsabog sa isang bomba ay hindi lang phase 1, mayroon siyang phase 2. Ibig sabihin ng phase 1, yun yung sa fragmentation effect. Ang second wave naman, ayun yung tinatawag natin na incendiary. Yung incendiary or heat, yun yung apoy na came from the chemical. So makikita nyo mga ka-5-9, pag once na sumabog, magkakaroon ng explosion, di ba yung blast, nagtatalsikan na yung fragmentation. Yun yung nakakapatay pag tinamaan yung tao or damaged property. Ngayon, sa gitna nun, ang second wave nun, yun yung makita nyo na incendiary, yung apoy na yun. Makikita nyo na may namububuo na mga apoy. Yun yung tinatawag na ball fire. Ball fire ang tawag nun. So, kapag ang ball fire sa second wave ng explosion, tumama yan sa mga property, magkakaroon ngayon ng sunog. That is why, pag mayroong bomb threat or bomb incidents, hindi mawawala immediately ang atensyon ng mga fire trucks o fireman. Kasi dyan sa tinatawag natin na result ng incendiary, maaaring magkasunog. So nandun yon. So ang security control talaga pag nagkaroon ng explosive, mga rescue team, isa na dito yung fire trucks, security teams, at saka mga rescue operations. Sila yung nagre-rescue during sa mga tinatawag natin mga injuries o sa mga dead person after the explosion resulted. Then ang mga fireman naman, yun yung firefight dun sa sinasabi natin na nagkakaroon ng sunog. Maliwanag ba mga ka-5-9? So yun yung tinatawag natin na series of explosion dun sa bomb. Now, meron tayong tinatawag na identification of commercial and military explosive. So, sa commercial explosive, ito yung ginagamit sa mga contractors na sa pang-constructions, gumawa ng quarry o naghuhukay ng mga tunnels, yung ginagawa nilang pinapasok yung mga dynamite doon. So, ang dynamite mostly, merong tinatawag natin na time fuse at meron din tayong electrical na kinokontrol lang din ng through battery. Okay, maliwanag. So, exclusively ginagamit ang commercial explosive para doon sa civilian. Ito yung mga pag-demolition sa pag nagkaroon ng reconstruction of building. Minsan, pina-explode lang nila, pinapabagsak gamit yung commercial explosive. Then, binanggit ko na nasa pagkakwari, nung nagbubuta sila, naglalagay ng hole dun sa mga
solid na mga stone, then ipapasok yung mga dynamites doon at magkakaroon ng explosion. Yun yung para mas mabilis na proseso nila. Now, sa military naman, military explosive, ito yung mga tinatawag natin na exclusively used sa government na properties o tinatawag natin na mga logistics para sa government for the use of warfare. Pero ito generally known, ammunitions at saka explosive, tinatawag natin yan explosive ordnance. All ammunitions and explosive, we call it generally as ordnance. Ordnance, malaki yung pagkakaiba. Ordinance doon sa ordnance. Ang ordinance is by law by the government. Ordinansa yon, palisiya, batas. Ang nabanggit naman natin na ordnance, ang pagkakaiba dito is walang I or D. I, yun lang pagkakaiba ng letters. Kaya pag i-pronounce mo yun, halos magkakalapit lang talaga. Ordnance. Ordnance. Kaya lang, ang ordnance na sinasabi natin by the use of the law of the government, yun yung ordinance. Ordinansa. While yung binanggit ko naman na ordnance, ayun yung tinatawag natin na logistics, weapons, weaponries for warfares. Now, papakita natin ang mga pictures ng commercial at saka military explosive para dun sa familiarity ng ating mga ka-59 habang nag-check luggage na ipapasok sa loob ng malls and other sensitive responsibility area. Panoorin natin.